So ito yung statement na pinalabas ng abogado ni Martin as published ng GMA. Sabi diyan, statement of Attorney Adi Fardo, lawyer, spokesperson of late Representative Martin G. Romualdez. Yan ang sistema ng mga propaganda, mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte. So makikita natin dito mga kababayan, propaganda, hindi man po ostisya. Ang totoong larawan ng issue laban po kay Martin Romualdez. Kaya dapat malaman natin yung accountability. May accountability ba talaga si Martin Romualdez? At siyempre malakas na conviction po sa korte. Yon. Ngayon kung wala pong ganyan, tiwala po tayo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, linawin natin, nagpalabas na po ng press release ng statement yung kampo ni Martin Romualdez after na magpa-press con si Ombudsman Boying Rimulya kahapon. At sinabing naganda na sila ng plunder case laban kay Martin pati si Chis Escudero. May relasyon sa flood control skandal. Plunder daw yung kanilang inihahandang kaso. So ito yung statement na pinalabas ng abogado ni Martin as published ng GMA. Sabi diyan, statement of Attorney Adi Fardo, lawyer, spokesperson of late Representative Martin G. Romualdez. We have taken note of news reports regarding the alleged preparation of a complaint involving Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. To be clear, sabi niya, this refers only to a reported preparation of a complaint. There is no filed case, no finding of probable cause, and no determination of liability as of this time. Kasi siguradong atake na naman po yung mga DDS influencers na puro sinungaling. Papakalat na naman po ng mga propaganda using the statement ng Ombudsman. Naganda pa man lang po, wala pang kasong final. We respect the processes of the Office of the Ombudsman and we cooperate if and when a formal proceeding is initiated. So ito yung pagkakaiba, mga kababayan ni Martin. Una, ang abogado niya isa lang. Hindi tulad ni Sara, 25 yung abogado. Dito, si Atty. Adi Fardo lang, mga kababayan. Abogado niya at saka spokesman. Si Martin, abogado din eh. Tulad ni Sara, kaya lang bright si Martin. Kaya, hindi niya kailangan ng isang batalyon, mga kababayan na abogado. Tama na siya tapos isang mga abogado, kasi para hindi naman siya madistract sa kanyang trabaho sa Kongres. Pero si Sara, 25, alatang guilty. At ready si Martin na harapin ito, mga kababayan. Nire-respeto niya yung proseso. Si Sara, puro technicality. We trust that the Ombudsman will fully adhere to the circular that they instituted and signed as then Secretary of the Department of Justice, that DOJ prosecutors should only pursue cases with reasonable certainty of conviction. O tingnan natin kung may reasonable certainty of conviction. Kasi nagre-ready pa lang. We want to emphasize that to date, there is no evidence linking Representative Romualdez to any ghost and substandard projects pertaining to the flood control issue. We remain confident that these matters will be resolved based on evidence and due process, not politics or speculation. Ito pinag-usapan natin mga kababayan ngayon. Kasi siyempre, gagamitin din itong armas laban kay Martin Romualdez kasi talagang pinag-iinitan po si Martin. O, di ba? Si Martin talaga yung target para isunod yung ating Pangulo. Yun ang sistema ng mga propaganda, mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte. So makikita natin dito mga kababayan, propaganda, hindi man po ostisya. Ang totoong larawan ng issue laban po kay Martin Romualdez. Kaya dapat malaman natin yung tamang prinsipyo sa usapin ng paratang laban po kay Martin Romualdez.
May isang malinaw na prinsipyo na dapat nating tandaan. Kapag may reklamo, dapat po may kaso. Kapag may kaso, dapat may ebidensya. Kapag may ebidensya, dapat may matibay po na basihan ng pagkakasala. Tama po. Pero sa kasong ito po, malinaw yung sitwasyon. May ulat tulad ng lumabas kahapon, pero wala pang formal na kaso. May ingay, pero walang probable cause. May paratang, pero walang napatunayang kasalanan. So dito mga kababayan, pumapasok yung tanong. Kung may basihan talaga, bakit hanggang paganda pa lang ng reklamo? Ganda pa lang daw. After how many months na po yung lumipas, naganda pa lang. O di ba, mga kababayan? So preparation pa lang, mga kababayan, hindi pa kaso. Tulad ng sinabi ni Attorney Adi Fardo, spokesman ni Martin Romualdez. So unang dapat nating linawin, mga kababayan, ang lumabas ay ulat pa lamang ng paghahanda ng reklamo. Wala pa pong naisasampa na kaso sa Office of the Ombudsman. Wala pang findings ng probable cause. Wala pang desisyon o hatol. So sa madaling salita, ito ay nasa antas pa lamang mga kababayan ng diskusyon at proseso. Hindi po ng adjudication. Dagdag pa mga kababayan, maging yung ICI, malinaw po na nagsabi sa kanilang referral, ay issued without finding or conclusion of guilt or liability. Ito yung malinaw na statement ng ICI mismo. Walang finding of guilt or liability laban kay Martin Romualdez after na sila magsagawa ng investigasyon. So ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, walang napatunayan, walang hinatulan, walang direktang ebidensya na nakita po yung ICI laban kay Martin Romualdez. So sa standard mga kababayan ng Ombudsman, dapat hindi haka-haka. Hindi po pwedeng haka-haka lang. Puro haka-haka. So binigyan nga diin ng kampo ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado ang napaka-importanting prinsipyo. Ang Office of the Ombudsman ay dapat lang na magsampa ng kaso kung may reasonable certainty of conviction. Itong prinsipyong ito, mismong si Boyeng Remulla nung nagsabi nung DOJ Secretary pa siya. So ang ibig sabihin, hindi po sapat yung paratang lang. Hindi po sapat yung hinala. Hindi po sapat yung fishing expedition. Kailangan po yung matibay na ebidensya. Dapat malinaw yung accountability. May accountability ba talaga si Martin Romualdez? At siyempre, malakas na conviction po sa korte. Yon. Ngayon, kung wala pong ganyan, tiwala po tayo na hindi uusad yung kaso. So, doon po mga kababayan sa flood control allegations, nandun yung mga big pronouncements, mga malalaking salita. Ang problema, walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Wala nga siyang pirma sa BICAM. So isa mga kababayan sa pinakamabigat na paratang ay tungkol sa flood control projects. Pero nakikita natin hanggang ngayon, wala man pong direktang dokumento na nag-uugnay kay Martin Romualdez sa mga tinatawag po na ghost projects. Walang ebidensya mga kababayan ng substandard implementation na nakaangkla sa kanya mismo. Ito ay nananatiling general accusations lang na wala pong specific na prueba. Di ba, mga kababayan, may naalala kayo? Wala, di ba? At naalala ninyo, kinumpirma mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon na si Romualdez ay hindi kabilang sa listahan. Sa anumang listahan na direkta pong may kinalaman sa flood control anomalies. Sa isang interview, mga kababayan. At mismong si Senador Ping Lacson, Chairman Committee on Blue Ribbon Committee, na kilalang maigpit laban sa paggamit ng pork barrel, ang nagkumpirma noong January pa lang mga kababayan, na wala siyang nakitang ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez.
sa sinasabing anomalya sa flood control. So sa reality check, mga kababayan, ang paratang na walang ebidensya ay nagiging katotohanan kahit paulit-ulit na sabihin. Wala pong smoking gun laban kay Martin Romualdez kahit po sa report ng ICI. By the way, ibigay ko muna sa inyo yung report sa mismong podcast ng ating Pangulong Bongbong Marcos as published by Inquirer noong September 9, 2025. Sabi dyan, Marcos comments on Romualdez being linked to infra kickback mess. Naalala ninyo itong podcast niya? Yan ang sabi dyan. President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday stressed that while name dropping is not a crime, using another person's name to steal constitutes one. This was his response to allegations made by contractor couple Pacifico Curly Discaya and si Sara Discaya, who claimed that the name of House Speaker Martin Romualdez Marcos Asin was being used to obtain commissions from infrastructure projects. In a sit-down interview with the media, Marcos was asked about the couple's accusations. We will have to look. If it is true, then there's really a problem because it was indeed ordered, said Marcos in Filipino. Sabi ng ating Pangulo, if it is true niya, then it is true. But if it's just hearsay or mere speculation, we will also show that it's nothing more than speculation. But we cannot come to any conclusion yet now. Wala pa yung investigative independent commission. O ngayon, in-invite ng ICIC Martin at sa kanilang referral sa ombudsman, walang findings of guilt yung ICI kay Martin Romualdez. O ito naman yung statement ni Ping Lacson, January 12, 2026. To House Representatives Back Lacson, no evidence linking Romualdez to flood control mess. Yan yung statement, mga kababayan, ni Lanao del Sur, 1st District Representative Sia Alonto Adjong and Deputy Speaker Ronaldo Puno. The lawmaker also cited Lacson's statement that no witness had directly implicated Romualdez except Orly Gutesa, the whistleblower floated by Senator Rodante Marcoleta. Gutesa's testimony remains unsubstantiated and he failed to appear before the DOJ, the Office of the Ombudsman, or the ICI to affirm his claims under oath. After nabanggitin yung pangalan ni Martin Romualdez, in-invite ng DOJ, nagtago na, halata na planted po, mga kababayan. Di ba? Para siraan si Martin Romualdez. So, ito sabi din ni Congressman Abante. Again, Lacson says there's no evidence versus Romualdez. Senate Pro Tempore Ping Lacson has underscored anew, this time in a Senate Blue Ribbon Committee hearing, the lack of proof linking former House Speaker, late 1st District Representative Martin Romualdez to anomalous flood control projects. Pilit lang nilang dinidiin si Martin Romualdez sa mga kwento sa media. Malinaw na propaganda, mga kababayan. Si Martin po, hindi man kasama sa BICAM. So wala siyang direktang partisipasyon, mga kababayan. So ang pangunahing negotiator po sa BICAM, si dating Senate President Chis Escudero. So kasama to sa minensyon na binobo yung kaso daw, plunder case, sabi ni Boyeng Rimulya kahapon. Si Chis Escudero tapos si Martin. Si Chis Escudero, maniwala pa tayo na talagang may direkta, may mga ebidensya laban sa niya at direkta siyang nilink ni Yosek Bernardo. Ang pangunahing negotiator po, si Chis tapos si Saldico, Chairman Committee, Appropriations Committee ng Congress. At si nahuli kam, mga kababayan, si Chis Escudero, 2 beses, not once but twice, pumunta doon sa Congress. Ano yung sadya niya doon? So ang ibig sabihin nito, mga kababayan, si Martin Romualdez po walang direktang partisipasyon sa final adjustment ng budget. Hindi po siya involved sa detalye ng allocations na pinupuna. Kaya ang direkta pong pag-uugnay sa kanya sa budget anomalies, malinaw po, mga kababayan, walang factual foundation.
At siya po handang makipagtulungan sa investigasyon. Hindi siya nagtatago. So sa alip na umiwas, nakita ninyo yung statement ng kanyang abogado. Handa daw na makipagtulungan si Martin Romualdez sa proseso ng ombudsman. Bukas sa anumang formal investigation, sabi ni Attorney Adi Fajardo. So ito yung tanda ng posisyon mga kababayan na si Martin may kumpiyansa siya sa sariling record. Madaling sabi, wala siyang tinatago, handa siyang dumaan sa due process. Tama po. Hindi tulad ni Sarah, umiiwas sa due process. Si Saldico tumakas. Si Martin nandito po. Ready siya to face the music, ika nga. Simple logic po, mga kababayan. Ang taong may sala, umiiwas at nagtatago. Ang taong malinis, humaharap sa investigasyon. Ebidensya dapat, mga kababayan, hindi yung puro politika lang. So dito po, mga kababayan, nagiging malinaw ang tunay na issue. Ang mga ulat na wala pong kasamang kaso, nagiging instrumento siya ng political narrative. Ang media exposure ay nagiging kapalit ng legal process. Yung mga espekulasyon ay pinapasa bilang katotohanan. Pero sa ating batas, mga kababayan, yung mga opinion ay hindi po yan ebidensya. Ang paratang ay hindi po siya hatol. Ang ingay, hindi po siya katotohanan. So kung seryoso po yung akusasyon, dapat may kaso na noon pa. Dapat may nakita ng ebidensya kasi matagal na yung investigasyon. So dapat may paninindigan po sa ilalim ng panunumpa. Kasi kung wala, nananatili lang itong ingay sa politika, political noise. So ngayon, isuma natin, pagsamasamahin natin ang kwento, walang formal na kasong naisampa. Walang finding of guilt sa ICI. Walang probable cause na nailatag. Walang direktang ebidensya sa flood control allegations. Hindi po kasama sa BICAM si Martin Romualdez. Wala yung pangalan niya doon, wala nga siyang firma. Si Chis mayroon, taga si Saldico. Kasi chairman, si Chis, dapat hindi man siya kasama, sinama niya yung kanyang sarili. At may firma. At kinimpirma mismo ng ating Pangulo, wala sa listahan si Martin ng may mga anomalya. Ang referral ng ICI ay procedural, hindi hatol. So ito po ay nagpapakita ng isang bagay. Wala pong legal na basihan yung mga paratang kay Martin Romualdez. Yung malinaw po, lumabalabas dito sa mga kwentong ito. So ang tunay na tanong, kung may matibay na kaso po, bakit wala pa sa korte? Tagal na ng investigasyon, di ba? Bakit wala pang ebidensya na nailalatag? Bakit puro ulat lang, walang aksyon? So kung may ebidensya po, tama lang, iharap sa ombudsman. Kung may kaso, patunayan sa korte ni Martin Romualdez na malinis nga siya. Pero po, kung puro paratang lang, hindi yan po ustisya. Kundi ingay lamang, mga kababayan, na naisasamantala ng politika sa Pilipinas. Tama? Mga kababayan, Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. but anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.